Kasunod sa Senado kung saan minority leader na si dating Senate President Pro Tempore Franklin Drilon kumalas din kaya sa supermajority sa Kamara ang mga miyembro ng Liberal Party. Kanina nagpulong na ang partido at saksi si Sandra Aguinaldo. I move that the position of the Senate President Pro Tempore be declared vacant. Bago pala ang hakbang na yan na nauwi sa pagkaka-knockout ng ilang LP senators at kaalyado nila sa mga posisyon nila sa Senado na pagkasundoan na ang pagtanggal sa kanila sa mayorya sa pulong sa bahay ni Senador Manny Pacquiao na dinaluhan ng 15 senador nitong linggo. Kasi feeling namin, napapaikutan kami sa ulo at feeling namin na binabaril namin yung kalaban sa harapan doon. Hindi namin alam na yung kalaban namin, binabaril din kami sa likod namin. 100% walang pakialam ang administrasyon or si President Duterte sa kilos ng Senado kahapon. Or even during the meeting that we had. Kanina sa pamamagitan ng sulat, formal na rin kumala sa mayorya ang nakakulong na si Senadora Laila de Lima. Pero hawak pa rin ng ilang umalis sa mayorya ang iba pa nilang committee chairmanship. Pag-alma ng mga tinanggalan ng komite, hindi totoo ang sinabi ni Senate President Coco Pimentel na naantala ang trabaho sa Senado dahil sa hindi nila pagkakasunduan sa mayorya. Kami nga ang nangunguna sa mga napakaraming mga committee reports na ihain at tinidepensa on the floor. Sabi naman ni Senador J.V. Ejercito, posibleng mitya ang pag-leak ng mga napag-usapan sa confidential caucus sa kung dapat paharapin muli sa Senado si retired SPO3 Arturo Las Cañas matapos niyang baliktarin ang unang pahayag na walang Davao Death Squad. Lumabas ka agad in full details yung manner of voting at kung sino yung mga bumoto. Pero may grupo raw sila sa mayorya na hindi basta-basta susunod sa administrasyon. Kung may nakita naman kaming hindi ka nais-nais at kung may hindi maganda, ay kami po ay pupunahin po namin yan. We will be independent. Habang ang pinalit nilang bagong Senate President Pro Tempore, iginiit na hindi destabilisasyon ang mga pagkontra. Matapos ang regudon sa Senado, nagpulong ang Liberal Party kasama ang chair na si Vice President Leni Robredo at Chairman Emeritus na si dating Pangulong Noynoy Aquino. We agree that the party president will articulate. And I just want to add that I agree with what the party president will be saying. Tingin nila, ang balasahan ay dahil raw sa pagkontra nila sa administration policies, tulad ng planong ibalik ang death penalty at ang umanay extrajudicial killings, pati ang pagdalo sa People Power Anniversary. Ibig sabihin ba, pag ikaw tumututol sa ilang mga patakaran, gusto mo nang pabagsakin yung gobyerno? Hindi rin. Nasa demokrasya tayo Payo raw ng dating Pangulo, speak up. It's about time na marinig uli yung mga boses ng LP. Wala namang napagkasunduan kung dapat bang magbitiw ang mga kapartido nilang nasa supermajority o kaalyado ng administrasyon sa Kamara. Kabilang daw sa mga konsiderasyon ay kung lahat ba ay sasama sa pagkala sa mayorya o baka ikalagas pa ito ng bilang ng mga mambabata sa Liberal Party. Nakataya rin ang chairmanship ng hindi bababa sa 6 na taga-liberal at may isa pang deputy speaker. Dahil nauna nang sinabi ng House Speaker na tatanggalan ng posisyon sa Kamara ang mga boboto kontra death penalty, baka raw ang pagpasa niyan ang maging mitya ng realignment naman ng mga alyansa sa Kamara. Baka pati ibang kontra death penalty mawala raw sa mayorya. Kung ayaw na sila ng administration na kasapi pa rin dun sa majority coalition, they probably join the minority. Konsiderasyon din ang pondo para sa mga proyekto nila. Bagay na hindi kailangan intindihin ng mga senador na nasa national position. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.